Good morning! Morning! Okay, so it's September na, no? September 4. So we are now in the period of Ber. Malapit na ang December. But what is important is that we must not forget that malapit na rin dumating ang ating Panginoong Jesus. So ngayong umaga, my greetings to all of us, to our live stream viewers. Another Sunday, the day for the sun, the day of the sun, that we need to acknowledge that we need to give worth to God. Yun po ang totoong pagsamba, yung pagbibigay halaga sa Panginoon, sa buhay natin, sa mga oras natin, at higit sa lahat, sa bawat ginagawa natin. Today, let's talk about the power of joy. Okay? So, mayroon ba tayong rason ngayong araw bakit tayo ay maging joyful? Or ano nga ba yung pakiramdam ng isang taong masaya? Hallelujah. Nasubukan niyo na ba maging masaya? So, joy and happiness are two words na nararanasan natin but different yung kanilang kahulugan. Kasi nga, yung joy ay nanggagaling sa loob at hindi siya nagre-require ng rason na maging motivated ka para maging masaya. Whereas yung happiness ay nangangailangan siya ng pangyayari. Sino ba dito sa inyo ang nakapag-celebrate na ng birthday nila? Right? During your birthday, masayang-masaya ka. Kasi marami kang regalo, maraming bumati sa kaarawan mo, ang daming handa, maraming tao yung pumunta. Pero after your birthday, nawawala yung kasiyahan na yon. It's all because yung joy ay malaki yung pagkakaiba kaysa tinatawag natin na happiness. Yung happiness nangangailangan ng pangyayari. Pero yung joy andun sa loob. Amen? Andun siya sa loob. At ang joy na yon ay hindi gawain, hindi kayang ibigay ng tao, kundi ang Diyos lang ang nakakapagbigay nito. Kaya nga, powerful ang joy kasi ang Diyos ang siyang magbibigay. Naniniwala ba tayo na powerful ang ating Panginoon? Amen? So, bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. Sige pa. Lakasan natin. You know what? Today, in this, yesterday, and even in the previous days, ang daming nagsasuffer ng running nose. Right? Kahit yung iba, nagkakasakit. Even I myself, but I decided to. Right? Pakisabi sa katabi mo, decision lang. Right? So, hallelujah. In Galatians 5:22 to 23, sabi ng salita, babasahin ko po. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ito po ay ang bunga ng banal na Espiritu. At ang katotohanan po na ang Diyos ang siyang source ng joy. Sa Tagalog ay kagalakan. Di ba? Kumakanta tayo, nagagalak ang aking puso. Right? Pagkapiling ka, O Diyos, o kay saya ng bawat araw. Pagkasama ka, Jesus. Sabi niya, ikaw lamang ang kagalakan, ikaw lamang ang kasiyahan. Kaya nga, joy, araw-araw kailangan natin. So as long as the Holy Spirit ay kasama natin or andyan sa atin, meron tayong joy every day. Kagabi,
We have a wonderful time with our young professional. And it's not an accident na yung kasama natin na ang pangalan niya ay Joy. No? Pero yung hinaharap niya parang yung pangyayari na hinahanap niya, yung sitwasyon niya sa buhay ay talagang napakalungkot. No? Marami siyang problema na na-share. That's why the joy is only connected to God. The joy of the Lord. Hindi sinasabi na the joy of President Marcos. Always nire-refer yung joy sa Diyos. Kasi ang katotohanan, sa Diyos lamang natin matatagpuan at ma-experiensyahan yung joy na ito. Minsan nga sabi ng salita, the joy of the Lord is my strength. Yung kasiyahan lamang ng Diyos ang aking kalakasan. So because it is God who is the true joy in this life. Yung buhay natin dito sa mundo, kung titingnan natin ang sitwasyon, malungkot. Marami tayong problema. Wala tayong pera. Marami tayong kaaway. Nagkakasala tayo. Mga rason na kung saan ang buhay natin ay magulo. Kaya nga, kailangan natin ang Diyos. Pag andyan ang Diyos, Kanyang kukumpunihin ang mga sira. Kanyang ibabalik ang mga sirang relasyon. Kanyang patatawarin ang lahat mong mga kasalanan. Bibigyan ka ng buhay sa kabila ng kamatayan. Amen? Hallelujah? So without God, yung buhay natin ay incomplete. Nga, nag-testimony kagabi yung isa sa mga kasamahan natin doon. Nasabi niya, pwede palang maging masaya kahit wala kang pera. Kahit marami kang problema. Dahil ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng revelasyon. Para sa mundo, ito ay isang sikreto. Pero para sa mga anak ng Diyos, ito ay inihayag. Para tanggapin natin, isabuhay natin, at ma-experiensya natin ang sinasabing kapangyarihan ng kagalakan, or sa English is the power of joy. Hallelujah! Ang joy, ito yung magkukumpleto sa atin. Okay? So later, we will call up Sister Sally to testify about this joy. Kasi nga, kailangan natin ng pagpapatibay or pagpapatunay na totoo ang joy. Naniniwala ba tayo na totoo ang joy? Amen? So, tawagin natin si Sister Sally to share something about joy. Kasi nga, kailangan malaman ng mundo at kailangan malaman natin lahat kung ano ba talaga itong joy na ito. At paano ba ito nagbibigay ng encouragement sa buhay natin. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon. No? Hallelujah. Praise God. Magandang umaga sa lahat. It's a blessed Sunday for all of us. I'm praising God for the word of Him teaching me the true joy. Na-experience ko po na tama pala, yung happenings, hindi siya naglalast. Kasi naka-base lang siya sa any occasion. For example, yun nga, birthday, merong mga nightlife, merong reunion, merong Christmas party. Pero yung joy naman, ito yung nararamdaman mo na you cannot explain it. Bakit masaya ka even though 20 pesos lang yung pera mo? Bakit ka masaya kahit maraming mga gawain sa workplace mo? Bakit ka masaya na marami kang trials na hinaharap sa buhay mo? So yun yung patunay na ang Panginoon ay talagang buhay. Kasi pag once na sa Panginoon tayo, na-experience natin yung totoong joy na hindi nababayaran ng pera, hindi mabibili ng pera. Even though marami kang material na bagay,
even though na-promote ka, o lahat ng mga maibibigay ng mundo. Pero pag once wala ka sa Panginoon, all of them are useless. So yun ang pinapasalamatan ko, that God is teaching us to be yung consistent ka, o yung hindi ka ang kaligayahan mo hindi nababase sa dulot o naibibigay ng mundo. So gusto ng Panginoon na maging kontento tayo, maging satisfied tayo kung anong meron tayo. Yan sabi niya na we must count our blessings one by one daily sa ating buhay. Even though yung darating ka sa inyong tahanan na walang nangyari na anong masama sa inyo, isa pa rin yun yung isang rason na pasasalamatan natin kasi God is moving. Na-enjoy natin daily yung package of salvation, yun yung protection, provision, and direction. So to God be all the glory. Maraming salamat talaga sa Panginoon na tinuruan tayo, nagkaroon tayo ng knowledge how to enjoy life here on earth in spite of all the trials and tests in life. Glory to God. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. It is very important for us to condition our life, our mind, our temporary life here on earth. That no matter ano man yung sitwasyon natin, there is always a way to celebrate life. Hallelujah. Minsan kasi tayo ay nadadala na sa mga makamundong mga bagay. Kaya hindi natin ikakaila, nalulungkot tayo. Masaya tayo panandalian pero mas marami ang ating sitwasyon na tayo ay nalulungkot. Hallelujah. So, my next verse, Nehemiah 8:10. Sabi niya, umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. The joy of the Lord is our strength. So, God will always give us the time and the reason to reflect in our situation. Kailangan lang kasi nating alamin. Pakisabi sa katabi mo, may solusyon ang lahat. Do you know that Jesus came to find solution to every problem? Kaya nga, kilala siya noong panahon na yon. Bakit? Kasi yung mga bulag, binigyan niya ng paningin. Yung mga lumpo, kanyang pinatayo at pinalakad. Yung patay, kanyang binuhay. Hallelujah! At higit sa lahat tayo ay binigyan niya ng salvation dahil sa kanyang kamatayan sa krus. At pagkatapos nun, siya ay nabuhay muli para bigyan tayong lahat ng kalayaan sa kay Satanas at sa kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. So, isa sa mga example and even a testimony of our senior pastor, Pastor Marlene, kung ikaw daw ay medyo nakikita yung buhay na medyo malungkot, matamlay, ang gagawin mo daw is you need to go to the needy, yung mga nangangailangan, and you will experience joy. Bakit? Kasi God will give you the time to reflect in your situation and even in your life na mas marami pa palang taong mas nangangailangan. Mas marami pa palang taong mas malaki yung problema sa iyo. Kaya walang rason na ikaw ay hindi maging masaya, hindi magalak. Amen? It is not because you gave, hindi dahil na ikaw ay nagbigay sa tao, dahil ikaw ay kaya naging masaya ka, but it is the revelation of God out from what you have done. Binibigyan ka ng Panginoon ng malalim na pag-intindi para makita mo yung kabuuang picture ng bagay at pangyayari sa buhay mo. At alam nyo ba, pag nami-maintain natin yung kagalakan,
Alam niyo ba yung isang taong nagagalak or joyful? Laging nagsiselebrate. Laging nabibigay. Laging nagpapasalamat. Kasi nga, tinitingnan niya yung buhay niya dito sa lupa na isang selebrasyon. Dahil first and foremost, dahil sa Panginoon. Amen. So, when you start to do what God wants you to do, kung ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo, doon mag-uumpisa yung kagalakan mo. Nakikita mo yung sarili mo na nagbabago. Sabi nga ni Sister Sally kanina, nakikita mo nakukontento ka sa mga bagay-bagay at hindi ka naghahanap kung anong wala sa iyo. Na-appreciate mo kung anong meron ka. Nabavalue mo yung mga taong nakapalibot sa iyo. At higit sa lahat, na-acknowledge mo na ang lahat na pangyayari ay mayroong katapat na purpose ang Diyos at ito ay para din sa iyong kapakanan. And later, makikita mo na masasabi mo, salamat Panginoon. Naalala niyo yung previous topic natin? It is not my will, Lord, but it is your will. The more natin ginagawa yung kagustuhan ng Panginoon, the more tayong nabibigyan ng direksyon sa ating mga pamumuhay. The more tayong nabubuhay na mayroong purpose. Hallelujah! So if you have joy, kung mayroon kang kagalakan, all your burden will be lifted up. Umiiral yung galak kaysa problema. In the first place, yung buhay natin dito sa lupa ay temporary lang. Tayo ay nalulungkot sa mga temporaryng bagay. Hindi tayo nabibigyan ng pag-iisip or mag-reflect na ang kasiyahan natin ay andon sa permanenteng mga bagay. At ito ay nahahanap lamang natin sa Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon ang pinaka-importante. Hallelujah! In John 15:9-11, sabi ng salita, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Pakisabi sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, kung talagang mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang kapwa natin, tayo ay nakikita na sumusunod sa utos ng Diyos. Hallelujah! Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Sa tuwing napapasaya natin ang Diyos, mas lalo niya tayong bibigyan ng maraming rason para maging masaya. Bilang magulang, kagalakan ng magulang na sundin. Kung ang lahat o ang kanyang mga anak ay sumusunod sa kanyang utos, ang magulang ay nagagalak. Ganon din po ang Diyos. Pag tayo ay sumusunod sa utos niya, nagagalak siya sa atin. At sa tuwing nagagalak ang Panginoon, ang kanyang ibibigay sa atin ay kagalakan din. Amen? So remain in God. Remain in His love. Obey what God told us to do through His Word and the leading or the conviction of the Holy Spirit. Kung ano yung binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na malaman yung katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita, at ikaw ay bibigyan din ng karapatan ng Diyos na makinig sa utos ng banal na Espiritu para yung buhay mo ay maging masaya. Alam niyo po, we are incomplete.
Pakisabi sa katabi mo, incomplete ka. But if we are with God, we will find completeness of joy. Pag andyan tayo sa Panginoon, kukumplituhin ng Panginoon yung ating kagalakan. Alam niyo po ba, na ang unang kagalakan na ating mararamdaman dito sa mundo ay ang ano? Ang salvation natin. Saved ka. Kaya dapat magalak ka. Ipinagpalit mo ang iyong kagalakan sa iyong kakulangan dito sa mundo. Oh. Naalala ko si Carl, no? Nalulungkot talaga si Carl. Gagamitin ko testimony ni Carl. Nalulungkot talaga siya kasi hindi talaga siya makakakain. Hindi niya talaga daw kayang hindi makakain. So ngayon, nalulungkot na si Carl kasi walang pagkain. Sa kanyang pag-aaral kasi yung shifting ng klase nila is PM sana session, senior high. So sabi niya, hindi ko talaga kaya din na hindi ako makakain. So wala na siyang, pag walang pagkain, hindi talaga siya wala talaga siyang rason na maging magalak. Minsan ganun tayo, sabi sa katabi mo, ikaw ganyan ka din. Tayo ay nadadala ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Hindi natin nakikita yung permanenteng bagay na meron tayo. Alam niyo ba yung problema? Alam niyo yung problema? Hinahanap natin ang wala tayo. Hindi natin na-appreciate kung anong meron tayo. Amen? So we are incomplete, pero pag andyan tayo sa Panginoon, kukumplituhin niya tayo. Amen? Hindi ang pagkain ang siyang magkukumplete sa atin. O ano pa mang bagay dito sa mundo. So ngayon, bilang mananampalataya, tayo ay binigyan ng instruction ng Panginoon. Paano ba natin ma-experience itong joyful life dito? Kasi nga may kapangyarihan yung joyful. Una, araw-araw kailangan mong i-verbalize or i-declare joy. Kagabi, andun kami sa harap ng swimming pool ng Villa Amor. Nakaharap, dinideclare namin joy. Sabi ni Pastora, tumawa ka kahit walang rason ng tawa. Kasi gusto ni Pastora na ilabas mo kung anong meron ka. Dahil ang kagalakan ay andyan sa loob, wala sa labas. Kaya huwag mong hanapin sa labas ang andyan sa loob. Sabi sa katabi mo, tanga. Hinahanap mo ang isang bagay na wala doon. Ang isang bagay na kagalakan ay andyan sa loob. So ngayon, kailangan mong ipalabas. Minsan kasi, hinahanap natin sa labas, andun naman sa loob. Pakisabi sa katabi mo, andun sa loob. Every day, every time, we need to declare, we need to verbalize joy. Or i-declare, I am joyful. Hallelujah. Next, we need to sow, magtanim sa joy. Sabi ni Sister Sally, I don't know kung nasali niya kanina sa testimony niya, kailangan mo magtanim ng joy para ang balik sa iyo ay joy. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. So you need to, even though how heavy is your load in this life, you have many problems, trials, wrong decisions in life, always have the time to allow the people to see that you have joy. Your smile. Sabi nga ni Sister Sally, kahit hindi sila namamansin sa akin, ako na yung unang mapansin sa kanila. Kasi I have joy. Yung joy ang magbibigay sa iyo ng strength. Napansinin yung taong hindi mo gusto pansinin. Mag-smile sa mga taong nakasimangot. Hallelujah. And mostly, we need to keep in the joy. Kailangan nating panatilihin yung joy na yan. Araw-araw, ang tanim ay dinidiligan para manatiling buhay, malusog. Right?
So, stay in the presence of God. Outside the presence of God, there is no joy. In your presence, there is joy. Right? In your presence. Kaya presensya ng Panginoon eh. In your presence, there is joy. I will linger. I will stay in your presence day by day till your likeness will be seen in me. Di ba? The more we display joy in our lives, the more that we reflect God to people. Hallelujah! So be in the Spirit, do not be in flesh. Kasi yung katawan hindi recipient ng banal na Espiritu. Yung flesh natin ay hindi recipient. Yung spirit natin, yun ang recipient ng banal na Espiritu. Although we are called the temple of God, pero hindi siya naninirahan sa katawan, sa flesh. Doon siya sa spirit because God is spirit. Amen? So your spirit must be connected to God. Pakisabi sa katabi mo, connection. Don't connect with people who are really malungkot, walang rason na mag-smile. Surround your people with joyful people. And you can find it in the church. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yon. The more that we connect, that have that joy, that's why we sprinkle joy with one another. Sabi ko sa kasamahan namin, kasi yung grupo namin is Pentecost. This is your group. We are your friends. We can be connected to one another because God has a purpose. And later, doon pa rin sa Villa Amor yung ating venue. YP, no? Young Professional. I am inviting all those young professional next time. That will be in September 17. 4:30 p.m. Doon din po sa Villa Amor. This is an advance information for you to prepare yourself. Sabi ni Pastora, hindi ka umaani kasi hindi ka nagtatanim. Amen? Hallelujah! Ang taong nag-harvest na hindi nagtatanim ay magnanakaw. At ang magnanakaw ay hindi kalooban ng Diyos. Ito po ay kinilaro na ni Pastora noong nakaraan. That Old Testament, we called it tithing. Tithe. The 10% ng ating ikapo ng ating lahat. Hindi lamang pong pera, talent, lahat-lahat sa atin. God needs that. Because that is an expression of faith. Kung ikaw ay talagang naniniwala sa Panginoon, kailangan mong gawin yung kanyang utos. And alam niyo ba yung utos niya may kapalit? Right? For how many times tayong nadaya ng lasto na yan? Yung 10 pesos mo maging 700. Pero kailangan mo pang magtaya ng 1,000 na beses bago ka mananalo ng 700. But in the principle of God, as long as we plant our faith, ang tawag yan ay seed faith. Ibig sabihin, tinanim mo yung pananampalataya mo dahil ikaw ay naniwala. And according to the latest, sabi nga ni Jesus, love your God with all. Ang ating ginagawa ngayong pagbibigay, hindi naman tayo talaga nagbibigay sa Panginoon kasi that is a commandment of God. And we can never outgive God. Siya nga ang nagpo-provide ng kailangan natin tapos bibigyan pa natin ang Diyos. Amen?
So tayo ay sumusunod lamang sa kanyang utos. Dahil ang utos ng Diyos ay may kapalit na biyaya. Amen? Pag sinunod mo ang utos ng Diyos, andun yung iyong proteksyon. Andun yung inyong provision. Andun yung direksyon. Pakisabi sa katabi mo, andun yung joy. You will experience difference in life. So today, hopefully, that in just a short span of time through this live stream, the power of joy. Let us continue to know God. Because the more we know God, the more we will experience joy in this life. It is from within. It doesn't require a situation or happenings. It is just inside of you. All you have to do is just to allow God. You grow in your faith, and surely you will experience that joy every day, every time. Are you blessed today? Hallelujah. So I'm inviting everyone to please stand up. Let's receive the joy today. The reason why we struggle in life, why we face problem, because primarily, basically, it is God that whom we need. If you want to experience difference in life, if you want to experience transformation, start it as you allow God to come into your life today. Amen? Let's close our eyes and deep down in our heart, sa puso po tayo, isipin natin na ito ay a personal encounter with God. And I will lead you a prayer, but prior to that, allow me to cite the verse. In Romans 10:9-10, that we need to confess with our heart, with our mouth, and believe in our heart that Jesus is our Lord and Savior, then surely we will be saved. Yung pagiging saved natin, yun ang pinakaunang joy na rason araw-araw. If you say, I am saved, then it is attached to it is you are joyful because you are saved. Amen? So lahat po tayo sumunod sa aking panalangin. A short prayer. Ama naming andyan sa langit, maraming salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus na pinadala mo na magbibigay sa akin ng kagalakan, ang kanyang kamatayan sa krus, ang dugo ni Kristo na naglinis sa aking kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. Ngayong araw, binubuksan ko ang aking puso. I confess with my mouth, believe in my heart, that Jesus is my Lord and my Savior. I believe that beginning today, as I call upon you, Lord, Holy Spirit, lead me, guide me, kung paano maging joyful sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, na ang aking pangalan ay naisulat na sa iyong mga kamay. Ano man ang mangyari, I will continue to live this life joyfully because I believe I am saved and I am with you. In Jesus' name I pray. Everybody say, Amen. If you confess that, if you believe in that, then surely today you will experience the transformation. That's the work of God, and He will make your life a joyful one. Let me pray for all of us. Our Father in heaven, we thank you for this Sunday. Your message had been delivered to your people, physically and live stream. I pray that you continue to touch those people who hear your word. It is I who is a channel of your blessings, and even Sister Sally, to let your name be honored and be glorified here on earth as it is in heaven. We will declare that the joy of the Lord is our strength. God bless everyone. Until next Sunday here at BCF Purity, to God be all the glory.